Grabe guys, ba't ang hirap manalo sa rank? Ang daming Dark Continent ngayon. Ito, tignan nyo, nag-rank ako through a random lobby bago sa Romer ako napunta. Tiyan na yan. Ginamit ko agad tong si Dong Huang mga par. Gusto ko din kasing magamit ang ibang mga hero. And besides, kakasawa yung iba kasi. Pero ito, nakita ko na at may nakalaban akong ito ang gamit. May kaparehas din kasi siya dun sa Brand X. Tsaka ito nang ginamit ko dahil banas na banas ako sa hero ng farm laner ng kalaban. Marco Polo? O dito ka sa akin ngayon. Humanda ka. By the way, para sa build nga pala mga par, ay bumasi na lang kayo sa kulay. Ay, tanga mo! Hindi, joke lang. Bale, it depends yan sa hero composition ng kalaban nyo guys. At ma-anticipate nyo naman yan if sino sa tingin nyo ang dapat na kontrahin agad. Also, maraming tutorials na rin out there about itemization mga par. Better to check it by yourself. I'm talking for those who new to the game ha. Awit. Biglang tumurbo. So ito tinulungan ko mag-clear yung mid laner namin para makagala na agad sana. Kaso tulala. Kaya going clash lane na lang tayo. Nagmarathon nga pala ako nung previews to latest sa KWC dito sa HOK mga par. Napansin ko kasi yung mga roamer sa clash lane, ang rekta nila agad gawa ng pag mapipressured agad ang katapat ng clash laner, tulad dito sa video na to, ay malaki ang advantage. See? Secure din namin tong may dalang gold na sprite. Malaking tulong ito sa kanya. Mabibigyan din ata agad namin to. Medyo hindi ko pa gamay itong hero na to. Ayan. Aha, tulog ka muna dyan. Sacrificing flash from Ardaji yon, grabe yon. Agad na nagtipi na ako pa farm lane dito mga par, diba? Roamer can just go between mid or farm lane, depends on the situation. Pero dito, palong-palo yung Dianway namin, talagang G na G eh. Pero kung naghintay lang siya konti, kaya yun. Sana timang talaga, binugaw lang tuloy. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Isa to sa binantayan kong hero na baka tumabay. Mahirap pag na-feed tong mga par. Teka nga, kaya pa naman nating to eh. Yawa ka ha? Ano, hindi nyo tanggap no? Bleh. Dito, nag-flash plus ultimate pa ako para sana ma-take down yung jungler ng kalaban. Kainis na yan! Nasayang lang ang buong effort ko para sa kanya, mga par. Porque contigo yo ya escogí ahora mi corazón. Tiyan na yan. Nakuha na ng kabilang early tyrant at nakill pa Hoyi namin. So dito, mag-push forward lang sana ako ng Aerodactyl dinosaur namin. To an exchange sana mga par. Kaso may biglang sulpot na arke. Alam mo naman talaga, kaya niya na lahat. Ano? Ayan. At na-question mark ka tuloy. Dito naman, sumisignal na ako sa kampi ko na igunan niya yung kalaban para sana iskillan ko na lang. Kaso marunong din eh, biglang napalubog mga par. You know what I did next mga par? Mag-aala ninja sana ako dito para hindi makita at mabigyan namin siya. Kaso parang ewan din yung kalaban, alam nang wala siyang ultimate eh. Ayan, paktay ka tuloy. Sa game nga pala na ito guys, lahat ng possible opportunity to team fight, isumasama talaga ako at nagro-rotate. Kaya pumalo ng 20 mahigit ang assist ko dito. Sa clip naman na to, makikita niyong mauubusan na ng skill and spell tong Marco Polo ng kalaban mga par. Kaya I uses my flash plus ultimate to sure kill him. Nag-time skip na tayo dito ng video mga par. Wala namang masyadong ganap sa ibang assist kong nadagdag dahil chine first skill at normal hit lang ang ginawa natin. At baka humaba na naman ang video natin. Dito nga. At akmang mag-e-enhance overlord ng mga kalaban mga par. We did everything para hindi matuloy at baka bumaliktad pa ang laban. And surprisingly ay tinamaan dito si Miyue ng ultimate ni Hauhi namin guys. Medyo napaaga yung SS ko dun. I forgot na matagal pa lang duration ng stance ultimate ni Hauhi guys. Hanips na yan.
Talaga, Charmin? You. Dito namatay ako ng may karangalan, guys. Why? Because I completely zoned the damage carry ng opposing team. Lalo yung mga malalambot nila. As the reward, natagdagan na naman ang assist natin, mga par. Sa kabilang dako naman, sa Clash Lane, pinagtutulungan na talaga ng kampi ko si Miwe, guys. Grabe, hindi talaga kaya yung hero na yun kung hindi na agapan, no? At dito na ako sumama sa dalawang malambot mga par. At masyado nang inhit ang farm laner namin, talagang nag-i-engage na without any help from our tanky heroes. At nasipat ko din agad yung Arkin na nag-invisible, kaya ni-reserve ko sa kanyang ultimate ko. Kala niya makakaisa pa siya sa amin, ha? Pero teka ha, pumupuso pa yung Marco Polo ng kalaban, guys. So walang ano-ano ay hinahabol namin agad, mga par. Dito nga pala guys, ang cute at para kaming mga agnat kakahabol guys sa Marco Polo. Bago ako nag-spam ng ultimate ko, napa-flash pa ako, Diyos ko. Mamaya sasabihin ko ang thoughts ko sa hero na itong si Dong Huang. Kaya bago ang lahat guys, baka hindi ka pa naka-follow sa team namin ni Adobong Sitaw. Baka naman, isa lang eh. So ang masasabi ko lang sa hero na tong si Dong Huang guys, ay mabisa siya for zoning and tower diving because of his sustainability and tenacity. Also for his unique ultimate with single target down suppression effect. For me lang ha, ang liit nga lang talaga ng range ng SS niya to the fact na dapat naka-reserve ang flash mo if you are going for an engagement. Pero pwede rin naman yung surprise attack na nasa bush ka, no? Pero well, alam kong marami na ang bihasa sa hero na ito, especially mga Chinese players, no? Malulupit ng skill management nila guys. Pero ikaw, anong say mo sa hero na itong si Dong Huang par? Pwede bang paki-comment? OMG, just like that, here it ends na agad mga par. Don't forget to like and share our video for more. It's me, Inday Beta. Peace out!